Pumalag ang Malacanang sa pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque patungkol sa kalusugan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mas mainam nang tumakbo ng ilang metro kaysa naman tumakbo sa batas. Sa kabila ng mga issue, tiniyak ng palasyo na nakatutok pa rin ang Pangulo sa pagtugon sa epekto sa bansa ng tensyon sa gitnang silangan. May report si Kenneth Pasyente. Muling nanindigan ng Malacanang na walang itinatagong anumang malubhang karamdaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Patunay nga riyan ang personal na pagja-jogging at pag-jumping jacks ng Pangulo nito lamang Lunes. Binigyang diin niya ng palasyo matapos mag-post si Attorney Harry Roque na imbes na tumakbo ay mas mabuti anya na maglabas na lang ng medical bulletin ng Pangulo. Buwelta ng Malacanang kay Roque, ang pagtakbo ay hindi masama. Mas maganda po na tumakbo ng ilang metro kesa tumakbo sa kamay ng batas. Nagpakita rin ng resibo ang Malacanang sa naging pahayag ni Roque bilang dating presidential spokesperson patungkol sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit na po itong si Harry Roque, ang sinabi po niya, I don't think the people should worry about lack of transparency because the president himself will say what his condition is. So, nakita na po natin kung anong kondisyon ng Pangulo. Kayo po mismo ang saksi. So, ganito mga paninira nang galing lamang sa kampo ng nais na pabaksakin ng Pangulo. Sila po ay mga mapanira lamang at walang magawa sa buhay. Sinabi pa ng Malacanang na walang sapat na basihan ang hiling ng pro-Duterte group na United People's Initiative sa Korte Suprema na ilabas ang medical bulletin at sumailalim sa hair follicle test si Pangulong Marcos Jr. Are we not transparent? You have seen the president working. You have seen the president reporting face to face. Personal pa. So unless they can prove that there is serious illness, then there's no need for the president to do that based on the Supreme Court decision. Sa kabila ng mga issue, tutok sa trabaho ang Pangulo at tinututukan ngayon ang ekonomiya ng bansa. Katunayan, sinabi ng Malacanang na pagsusumikapan ng pamahalaan ang pagpapalago ng ekonomiya ng Pilipinas. Yan ay kahit na ibinaba ng International Monetary Fund ang inaasahang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas para ngayong taon, na ayon sa palasyo ay inaasahan namang mangyari bunsod ng krisis sa Middle East. Well, alam naman natin po kung ano pong ginagawa ngayon ng economic team, pati po sa pangunguna rin po ni Secretary Arsenio Balisaca. Sinabi niya rin po ito, in I quote, most Asian economies are likely to miss their growth targets this year due to global supply chain disruptions and heightened uncertainty from the Middle East. So sa ngayon po, kahit ano po ang naranasan natin ngayon dahil dulot ng gulo dito sa Middle East, pinagsusumikapan po ng gobyerno na maibsan or maiwasan, mabawasan ang naranasan natin na hirap dulot ng krisis sa Middle East. Tiwala pa rin ang pamahalaan na maaabot ng bansa ang upper middle income status sa ilalim ng termino ng Pangulo. Minabuti po natin na kunin na rin po ang komento ni DepDev Secretary Arsenio Balisaca patungkol po dyan. Ibibigay ko po ang kanyang mensahe na I quote, by July 2026, the World Bank will indicate whether we have met the income threshold for upper middle income status based on 2025 performance. Formal classification may require additional years of sustained results. We remain confident this will be achieved within the term of the Marcos administration. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.